Anong nangyayari sa'yo? Anak, may aswang sa bubong. Nakikita mo ba yon? May makapal na balahibo kagaya ng sa aso. Anak, umalis na tayo sa bahay na to. Kakainin tayo ng aswang. Kailangan nating umalis na dito ngayon na! Nay, ilusyon niyo lang yan. Gawa-gawa lang ng isip mo. Walang aswang sa bubong. Walang aswang sa bahay. Ang mabuti pa ho, bumalik ka na po sa kama at matulog. Hindi po totoo yung aswang na iniisip ninyo. Wala siya. Hindi yun totoo. Nay, wala pong aswang. Magpahinga na po tayo, pakiusap. Pero nakikita ko. Ayun anak, papatayin ka niya. Nasa likod mo na siya. Malapit na siya sa'yo. Tumakbo na tayo, anak. Tumakbo na tayo. Nay, saan kayo pupunta? Bumalik ka dito. Huwag kayong lalabas, Nay. Huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lalapit! Nay, ano ba? Bumalik na tayo sa bahay. Tsaka huwag kang magdedere-derecho. May hukay dyan. Baka mahulog ka. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit sa akin! Aswang ka! Aswang! Tulong! May aswang dito! Tulong! Nay, tama ng katatakbo. Malapit ka na sa hukay. Nay! Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyo, Miss Ligaya. Ako po si Fatima. Mahilig ako makinig ng mga horror stories sa gabi, lalo na kapag night shift sa trabaho. Allowed naman po kasi sa factory namin ang paggamit ng speaker. Ngayon, ako naman po ang magbabahagi ng isang kwento na magdadala ng kilabot at aral sa mga tagapakinig. Pero ang ibabahagi ko po ay hindi ko sariling istorya. Kwento ito ni Aling Isyang, isang magaling na manghihilot sa barangay namin. Bata pa lang po ako ay dinadala na ako sa kanya ni inay. At ngayon nga po may anak na ako, sa kanya ko rin dinadala ang mga anak ko kapag nagkakasakit. Dahil nga ang tagal na naming magkakilala, tuwing nagpapahilot ako ay kinukwentuhan niya ako tungkol sa buhay niya nung dalaga pa siya. At masasabi ko na napakatapang niyang babae dahil nalampasan niya ang lahat at marunong siyang lumaban. Hindi lang ito kwentong aswang. Ito ay tungkol sa kung ano ang nagagawa ng matinding galit kapag ang isang tao ay inaapi at kinokontrol ng iba. Sayang lang po at hindi na niya mapapakinggan ang sarili niyang kwento dahil namatay na siya. Siguro ito rin yung dahilan kung bakit ako sumulat. Para sariwain ang alaala niya at ipagtapat sa mga tao ang tungkol sa paghihiganti niya sa pamilyang aswang na naging amo niya. Ang mga Zamora, noong mga panahong naninirahan pa siya sa isang liblib na baryo sa Quezon. Napili ko pong baguhin ang pangalan ng mga taong sangkot pati na rin ang mga eksaktong lugar na pinangyarihan ng insidente. Para na rin po itago ang totoong pagkakakilanlan. Ito rin po ay para makaiwas rin sa muling pag-ungkat sa isang bagay na matagal nang ibinaon sa hukay. Dahil lahat ng tao sa kwentong ito ay patay na. Isipin niyo na lang po na ako si Aling Isyang dahil napili kong isalaysay ang kwento na parang siya mismo ang nagkukwento nito. Bago ko simulan, bibigyang linaw ko ang mga kaganapan bago siya namasukan sa pamilya Zamora. Namatay ang kanyang ina dahil nahulog ito sa hukay. Biglang nagsisigaw at nagtatakbo ito dahil may nakikitang aswang at may nadaan ang hukay na maraming bato sa ilalim. Ang pamilya Zamora lang ang tumulong sa kanya dahil hindi sila malapit sa mga kamag-anak nito. Tinanggap niya ang alok ng mga ito dahil sila ay dating amo ng kanyang ina at iginagalang din sa buong baryo. Magsisimula ang lahat dahil sa kagustuhan niyang magsuklian ang kabutihan ng mga ito sa pamamagitan ng pamamasukan. Tao po! Tao po! Doña Caridad! Don Matias! Wala yatang tao. Kanina pa ako dito. Wala namang nagbubukas ng pinto. Yan na pala. O, Isyang, hindi ba sabi ko sa'yo ay ayos lang na hindi mo mabayaran yung mga itinulong namin sa'yo? Ibinigay namin yun sa'yo ng kusang loob, kaya wag mo na yung alalahanin. Isa pa, ang nanay mo ay matagal nang naglingkod sa aming pamilya, kaya dapat lang talaga na tulungan namin kayo. Doña Caridad,
Ang dami po nang naitulong niyo sa amin. Naipagawa ko po yung bahay namin ni nanay. Napag-aral ko po ang kapatid ko sa Manila at Bakit hindi mo na lang ipagpatayo ng negosyo? Yung ibang perang ibinigay ko sa'yo. Hindi bagay sa'yo ang mamasukang katulong. Ang ganda-ganda mo. ayos lang po yun, Doña Caridad. Alam niyo po kasi, sa totoo lang, hindi po ako sanay na tinutulungan kami ng ibang tao, lalo na yung mga mayayamang kagaya ninyo. Iba po talaga kayo. Kahit napakarami yung mga negosyo at ari-arian, hindi pa rin mataas ang tingin niyo sa sarili kaya nga po, iginagalang kayo ng mga tao dito sa baryo natin. Ay nako, mukhang interesado ka talaga mamasukan sa amin bilang katulong. Wala akong magagawa. Sige, tumuli ka na. Talaga po? Oo naman. At pwede ka namang magsimula ngayong araw. Salamat po talaga, Doña Caridad. Maraming salamat po. Halos perpekto ang tingin ko sa pamilya Zamora. Maganda ang samahan ng kanilang pamilya at maganda ang pakikitungo nila sa mga kabaryo namin. Sila ang may-ari ng isang malaking gasolinahan sa bayan. Pati na rin ang mga pinakamabentang bigasan na dinarayo pa ng mga nanggagaling pa sa ibang baryo. Ang mas lalo kong hinangaan sa kanila ay ang husay nila sa pakikisama sa kanilang mga tauhan. Kaya naman sa pananatili ko sa kanilang bahay, masasabi ko na hindi ko naramdaman na iba ako o mas mababang uri sa kanila. Isyang, dito ka na kumain. Sabay-sabay na tayo at saka, ano ka ba? Bakit ang inuulam mo ay iyang tiralan sa kawali? Nandito sa mesa ang maraming laman, oh. Halika na. Sir, wag na po. Nakakahiya naman po. Parang hindi naman po tama sa posisyon ko bilang kasambahay niyo na sasabay ako sa inyo sa pagkain. Hay nako, Iha. Ikaw lang talaga ang tumuturing sa iyo na kasambahay ka at mababang uri. Kasi para sa amin, parte ka ng pamilya. Halika na, sumabay ka na rito. Salamat po. Dito ka na tumabi kay Alicia. Alicia, abot mo yung kare-kare kay Isyang. Ate Isyang, kain ka lang ng kain para may lakas ka sa trabaho. Alam mo itong si Kuya Arturo, ang sipag magkalat sa kwarto niya. Naiintindihan kita kung mauubusan ka ng pasensya kada pumupunta ka sa madumi at mabaho niyang lungga. Hoy, hindi Masyado mo naman akong sinisira kay Isyang. Nahiya naman ako sa'yo na nagkalat sa sahig ang mga pampaganda mo. Dapat pala hindi muna ako nagsalita. Pinupuna mo na naman ang mga pampaganda ko. Nako, wag niyo po akong alalahanin. Parte po talaga yun ng trabaho ko kaya hindi dapat ako magreklamo. Tsaka masayang-masaya po ako na napaglingkuran ko kayo. Kayo din naman kasi Arturo, Alicia. Huwag niyo masyadong pahirapan si Isyang. Hindi nga yan tumatanggap ng sahod kung alam mo lang. Napilitan lang yan. Ay, Isyang, alam kong hindi ka tumatanggap ng malaking pera. Nakalimutan mo na nga yata na may mga kapatid kang pinag-aaral. Kasi ayaw paswelduhan ka. Abay, hindi naman pwede yung ganon. Kaya pinapasahuran ka pa rin namin. Bawal kang tumanggi sa ibibigay ko sa'yo, ha? Mamaya pagkatapos natin kumain. Iyon ay para makabili ka ng bagong damit at sapatos. 1 linggo ka na rito pero hindi mo pa natitikman ang pinaghirapan mo. Pero, Don Matias... Ops! Bawal tumanggi kay Don Matias, Iha. May isang salita yan. Kapag sinabi niya na bibigyan ka niya ng pera, matagal niya na yung naplano. Hindi mo siya pwedeng pigilan. Hayaan mo na at nang para makapag-enjoy ka rin. Hindi puro padala lang sa mga kapatid mo. Oo nga, Ate Isyang. Sasamahan pati kita sa mga bilihan ko ng mga pampaganda para naman mas lalo ka pang gumanda. Ako na rin ang bahalang magmamaneho sa inyo. Oh, yun naman pala eh. Matutuwa ka kapag nakasama mo ang dalawang yan. Dadaling ka nila sa mga mamahaling kainan at bilihan. Oh, Iha. Bakit ka umiiyak? Natutuwa lang po ako kasi parang pamilya ko na rin kayo. Hindi po ninyo ako tinuturing na iba. Oo naman. Pamilya ka na rin namin at hindi ka na naiiba. O siya, kumain na kayo at na makapaghanda na kayo. Isyang,
Huwag mo nang intindihan ang mga gawain dito sa bahay ngayong araw. Magpakasaya ka muna kasama sina Alicia at Arturo. Sige po. Sa pagkakataong yon, pakiramdam ko ay parang mas lalo kong napalapit sa kanila. Lalo na kay Arturo. Inuunahan niya kasi talaga akong kausapin at ramdam ko na talagang inilalapit niya ang loob nila. Pero habang tumatagal, parang may iba ng ibig sabihin. Sir Arturo, wala ka po bang ibang gagawin? Napansin ko lang kasi parang kanina mo pa ako sinusundan. Ang dami ko nang nagawa. Nakapaghugas na ako ng pinggan, nakapaglinis na ng bahay, at nakapaglaba na ng mga basahang ginamit sa kusina. Wala na akong ibang makausap eh. Nakakaabala na ba? Hindi naman po. Ano kasi, medyo lumalalim na rin ang gabi. Tapos naman ako sa mga gawain dito sa bahay niyo, kaya sana uuwi na ako dun sa silid na tinutuluyan ko at maglalaba muna ako ng mga damit ko. Yung maliit na silid panuluyan namin sa likod. Nalimutan ko na dun ka nga pala tumutuloy. Akala ko uuwi ka pa sa malayo. Ihatid na sana kita. Siguro po, oras na rin para magpahinga tayo. Lalo ka na po. Ang dami mong trabaho sa araw, Sir Arturo. Sir Arturo? Pwede bang Arturo na lang ang itawag mo sa akin? Sir, nakakahiya naman po kung ganon. Hindi ko pa naman ugali yung ganon, lalo na at mataas sa akin. Ano ka ba? Ayos lang yan. Hindi na rin naman ibang tingin ko para sa'yo. Hindi na lang basta katulong. Sir, magpahinga na po tayo. Ay, Arturo pala. Yan. Masasanay ka rin. Pahinga kang mabuti ha. Kita ulit tayo bukas. Nag-iwan na lang ako ng ngiti kay Sir Arturo bago tumalikod. Gustong-gusto ko na talagang iwan siya dahil kanina pa ako naiilang sa ginagawa niya. Pagkarating ko sa tinutuluyan kong silid, nag-ayos na ako ng mga damit na lalabahan. Habang nagbababad ng mga puting damit, napapitlag ako nang maramdaman ng papalapit na yapak sa akin. Nagulat ako nang makita si Sir Arturo na dumaan sa likod. Tumayo ako mula sa ginagawa ko para sundan siya. Pero pagdating sa pinuntahan niya, ay wala akong nakitang kahit anino. Sir Arturo? Sir Arturo? Teka, dito siya pumunta. Wala naman ditong ibang malalabasan kasi masikip na iskinita ito na may pader na nakaharang sa dulo. Umakyat pa siya doon? Ano yun? Tumatakas siya o ano? Hindi kaya namamalikmata lang ako. Teka, ano yun? Bakit parang... ano ba yun? Kinakabahan ako. Si Sir Arturo. Sir Arturo! Naglingalinga pa ako at nagbabaka sakaling makakita ng anumang marka ni Sir Arturo. Pero sa aking paglalakad, iba ang nakita ko. Isang nakakatakot na nilalang na may makapal na balahibo. Abuhin ang kulay, dilaw ang mga mata, at parang naaagnas ang balat sa muka. Ano to? Totoo ba itong nakita ko? Hindi ba ako nananaginip? Totoo ako. Totoong-totoo. At hindi lang ako basta ilusyon o panaginip lang. Dahil magiging akin ka ngayong gabi! Saka ako napagtanto na ang lahat ay totoo. Nang hawakan niya ang aking braso, napakalamig at tila ba hindi ko kakayanin ang lakas ng kanyang puwersa dahil wala akong magawa para makawala sa kanyang pagkakahawak. Bitawan mo ako! Isa kang aswang! Akin ka ngayong gabi! Akin ka! Bitawan mo ako! Bitawan mo! Hindi na ako nakasigaw pa nang takpan niya ang aking bibig. Napakasangsang ng amoy ng kanyang kamay.
Parang nabubulok na karne na matagal nang naaagnas. Hindi pa siya nakontento doon. Binuhat niya ang aking katawan at mapuwersa akong binagsak sa lupa. Napahalinghing ako sa sobrang sakit. Hindi na ako makawala nang umibabaw siya sa akin at pilit na sinira ang aking damit. Anong gagawin mo sa akin? Bitawan mo ako! Paliligayahin ko muna ang aking sarili bago ko tikman ang dugo mo. Huwag mo ako! Napakaingay mo. Dapat hindi ko na inalis ang kamay ko sa bibig mo. Nanginginig ang buong katawan ko noon lalo nang halikan niya ang aking leeg. Naramdaman ko ang malagkit na likidong dumapos sa balat ko dahil sa kanyang laway. Napakabaho nito at mahapdi sa pakiramdam. Hawak niya ang dalawa kong kamay kaya hindi ako makawala. Hanggang sa naabot ko ang kanyang sikmura at ito ay aking sinipa. Nabitawan ako ng nilalang kaya nagawa kong makatakbo. Pero natumba akong muli nang hilahin niya ang aking mga paa. Hindi ka na makakawala. Hindi ba sabi ko naman sa'yo, akin ka ngayong gabi! Bitawan mo ako! Umisip ako ng paraan kung paano makakalaban sa kanya. Hanggang sa nakita ko ang isang malait na bato sa lupa. Pinilit ko itong kuhain at naghintay ng pagkakataon na maipukpok yun sa kanya. Tinago ko muna ito sa loob ng aking damit habang iniingatan ng isa kong kamay na huwag itong mahulog. Iniharap niya ako at muli siyang umibabaw. Kinuha ko ang bato at paulit-ulit na ipinukpok sa kanyang ulo. Walang hiya ka! Walang hiya ka! Nasakta ng nilalang sa ginawa ko. Kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataon na makatakbo. Pumasok ako sa loob ng tinutuluyan at kinandado ang pintuan. Nangatal pa rin ako sa mga nangyari. Kaya naman dumiretso ako sa loob ng kwarto at nagtalukbong ng kumot. Akala ko makakawala na ako sa aswang. Pero may naramdaman na naman akong kaluskos sa bintana at malakas na pag-angin. Oh, Diyos ko! Hindi pa rin ako tinitigilan ng aswang. Panginoon, ilayo mo po ako sa kapamakan. Kabayan mo po ako. Panginoon, iligtas mo po ako. Oh, Diyos ko! Paulit-ulit akong nagdasal hanggang sa tuluyan ng mawala ang presensya ng aswang. Tahimik na ang paligid at wala ng mga kaluskos sa labas. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Kinabukasan habang nag-aalmusal, kasabay ni na Doña Caridad, sinamantala ko ang pagkakataon para magtanong tungkol sa aswang. Doña Caridad, Don Matias, may tanong po sana ako sa inyo. Ano yun, Iha? Sabihin mo lang. May aswang po ba na gumagala dito sa bahay ninyo? Aswang? Walang aswang dito, Iha. Tsaka hindi naman totoo yan. Gawa-gawa lang yon ng mga taong malilikot ang isip. Naniniwala ka ba doon? Hindi ko po alam pero mukhang kailangan kong maniwala na totoo sila. Bakit? May nakita ka bang aswang dito sa bahay namin? Kagabi po kasi, may nakita ko dun sa tinutuluyan ko. Baka naman nananaginip ka lang. O baka naman masyado kang nababalisa at nag-iisip ng mga bagay na hindi maganda. Nako, ganon ang nangyari sa nanay mo noon. Malaki kasi ang problema niya ng mga panahon yon, di ba? Iniwan kayo ng tatay niyo. Namatay ang lola mo at tapos nagka-problema pa kayo sa lupa. Laging ang tulala yung si Kamya bago siya umalis dito. Isa rin po sa naiisip ko. Hindi kayo nagpapakita rin sa nanay ko ang aswang na yun? Naalala ko po na bago siya mamatay, nakakakita daw siya ng aswang sa bubong namin. Baka po yun ang dahilan kung bakit siya nawala sa katinuan. Hay nako, Isyang. Ako'y nagtataka sa iyo at naiisip mo yon. Kung totoong may aswang dito, kami ang unang makakaramdam noon bago ikaw. Ang tagal na namin nakatira sa bahay na ito. Wala naman kaming nakitang anumang klase ng nilalang na ginambalang katahimikan namin. Maayos naman ang lahat sa ilang taon namin pamumuhay dito. Gawa-gawa lang yon ang isip mo. At saka isa pa, kapag lagi mong iniisip ang isang bagay,
nagiging totoo para sa'yo. Hinawakan ka ba nung aswang o may ginawa ba siya sa'yo kagaya ng tinangka kanyang saktan? Kung oo, likha lang yan ng utak mo, iha. Hindi yun totoo. Huwag kang maniniwala sa maling realidad. Siguro nga po gawa-gawa lang ng isip ko yun. Ay, naku Ate Isyang, kumain na lang tayo. Ang sarap ng niluto mo, oh. Longganisa, paborito ko ito. Sige, pasensya na po kayo sa tanong ko ha. Okay lang, Isyang. Huwag ka na masyado mag-alala, ha? Opo. Siya nga pala, Caridad, bakit wala si Arturo? Hindi natin siya kasabay kumain ng almusal. Siya pa naman ang patatauhin ko sa gasoline station dahil may pupuntan ako sa ibang bayan. Baka tulog pa. Alam mo naman ang batang yon. Minsan nakakainom din ng gabi kaya tinatanghali ng gising. Nang banggitin ng mag-asawa si Arturo, ay naalala ko ang tagpo na nakita ko siya kagabi bago lumitaw ang aswang. Misteryoso ang kanyang pagkawala matapos dumaan sa gilid. Sa iskinita kung saan ang pinakadulo ay pader. Hindi ko pa rin maintindihan kung totoo bang nakita ko siya. Ilang sandali lang lumabas na sa kwarto si Arturo at nanlaki ang mga mata ko nang makitang may sugat siya sa ulo. Naalala ko na pinukpok ko nga pala ng bato ang ulo ng aswang. Oh, ayan na pala si Arturo. Mukhang kakabangon lang. Pero, teka, napano ang ulo mo anak? Bakit may sugat? Oo nga po, Sir Arturo. Napano po yan? Wala to. Naunto lang ako sa matigas na bagay kaya nasugatan. Mag-ingat ka na lang sa susunod, ha? Siya nga pala, may ipapagawa ang ama mo sa'yo. Opo, alam ko na po yun. Hindi ko pa rin maalis ang paningin ko sa ulo ni Sir Arturo. Natatandaan ko kasi na malapit sa sentido yung parte ng ulo na pinukpok ko at nandoon ang sugat ng lalaki. Samantala, kinagabihan ay nagising ako mula sa isang hindi magandang panaginip. Pasado 12:00 ay naisipan kong maglakad sa labas para magpahangin. Ganon kasi ang ginagawa ko kapag masama ang panaginip ko. Wala na akong pakialam kung may aswang ng mga oras na yon. Ang mahalaga ay makapagpahangin ako. Pero may natuklasan ako habang nasa labas. Teka, si Sir Arturo yun na. Anong ginagawa niya sa labas? Kaunting paglalarawan sa lugar na kinaroroonan ko. Ang bahay kasi ni Doña Caridad ay malapit sa kakahuyan na tinabasan lang ng damo kaya nagkaroon ng malawak na kapatagan. Medyo malapit ako sa sukalan at doon ko nakitang dumaan si Sir Arturo. Baka hindi niya lang ako napansin dahil nasa gilid ako. Dahil sa kuryosidad na isipan ko siyang sundan at dinala ako ng mga paa ko sa isang maliit na kubo. Bukas ang ilaw nito sa loob kaya alam kong may tao. Nag-ingat ako sa pagkilos para di makagawa ng anumang ingay. Dito siguro pumunta si Sir Arturo pero anong gagawin niya rito ng ganitong oras? Mukhang may kailangan talaga akong malaman. Naghanap ako ng siwang na pwede akong sumilip para makita ang nangyayari sa loob. At may nakita akong maliit na siwang sa ilalim. Dahan-dahan akong yumuko at nag-iingat pa rin sa pagkilos. At pagkasilip ko roon, ay nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Ang kalahati ng katawan ni Sir Arturo ay kagaya sa aswang na nakita ko. Parang unti-unti pa lang na nagbabago ang anyo nito at hindi pa ganap. May ginagawa ito sa mesa. Nakakakilabot. Nakakadiri. Napakaganda ng gabi ko ngayon. Bukod sa pinaligaya mo kung babae ka, matitikman ko pa kung gaano kalinamnam ang iyong karne at dugo. Wala eh. Si Esyang sana ang gusto ko. Kaso baka magalit sa akin ng pamilya ko dahil masisira ang tingin sa amin ng mga tao. Kaya ikaw na lang kasi wala ka namang pamilya at pariwara naman ang buhay mo.
Tinataasan ako ng balahibo dahil sa mga sinasabi niya. Pero mas nakakapangilabot ang ginagawa niya. Nakalapag ang babae sa mesa at walang saplot. May hawak na matalim na gunting si Sir Arturo at winakwak niya ang dibdib ng babae. Ilang sandali pa. Ipinasok niya sa loob ang kanyang kamay at dinukot ang puso nito. Para siyang patay gutom na isinubo ito at kinain. Ang sarap ng puso mong babae ka. Hindi pa siya nakontento doon, binutas niya rin ang sikmura at parang lubid na hinila ang bituka nito. Pagkatapos ay kinain niya yun na parang pansit. Parang hinalukay ang sikmura ko dahil sa mga nakikita ko. Kaya hindi ko mapigilan ng mapaduwal. Teka, sino yan? Mukhang may tao sa labas. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaupo. Maingat akong kumilos para hindi makagawa ng ingay. Nang medyo malayo na ay tumakbo ko ng mabilis at bumalik sa bahay. Hindi na ako nakatulog ng gabing yun. Hindi mawala sa isip ko ang nakita ko. Kaya naman kinabukasan, kinausap ko si Doña Caridad tungkol dito. Ano? Nakita mo si Arturo na nagbago ng anyo't kinakain ang lamang loob ng isang babae? Opo, dun sa isang kubo kapag diniretso mo yung kakahuyan. Ganun ba? Hindi kaya namamalikmata ka lang o kaya nananaginip ka na naman? Hindi po. Siguradong sigurado po ako. Nakita ko talaga si Sir Arturo at hindi ko nga po akalain na makikita ko siyang ganun. Doña Caridad, may alam po ba kayo sa pagkatao ni Sir Arturo? O baka naman tinatago niya... Huwag mong pag-isipan ng masama ang anak ko. Hindi siya aswang at ilusyon mo lang yan. Doña Caridad, wala naman po ako sinasabi na aswang si Arturo. Parang ganun na rin yun sa mga binibintang mo. Ang mabuti pa, tapusin mo na mga trabaho mo at huwag mong sayangin ang oras ko sa mga walang kwentang tanong. Mabait ako sa iyo, Isyang. Pero kapag napuno ako sa iyo, makikita mo masama akong ugali. Ayaw na ayaw kong pinagbibintangan o pinaghihinalaan ng kahit sino sa mga anak ko. Naiintindihan mo? Teka, anong nangyayari dito? Inaaway mo ba itong si Isyang? Paano ba naman kasi? Pinagbibintangan ni Isyang si Arturo na aswang daw. Ano? Paano mo nasabi yun, Isyang? Bakit mo pinag-isipan ng masama ang anak ko? Hindi ko po pinag-iisipan ng masama ang anak ninyo. Totoo po ang lahat ng sinasabi ko. At sigurado ako na siya rin yung aswang na nakita ko nung isang gabi. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? At napag-usapan na rin natin ito nung isang umaga. Hindi totoo ang mga aswang at gawa-gawa lang sila ng mga tao. Hindi kaya nababaliw ka na, kagaya ng nanay mo? Don Matias, Doña Caridad, hindi po ako baliw at maniwala po kayo na... Mamili ka! Ititigil mo yang paniniwala mo? O tatanggalin namin ang koneksyon namin sa'yo? Tama ang Don Matias mo, Isyang. Mamili kang mabuti. Dahil alam mo naman na sa amin nakadepende mga kapatid mo. Lalo na yung kapatid mong nag-aaral sa Maynila. Kung aalisin ko ang koneksyon namin sa'yo, sa tingin mo ba madali kang makakaahon? Hindi ka nakapag-aral. Kaya mahihirapan kang maghanap ng maayos na trabaho. Baka nga makaraos kayo. Pero hindi na makakapagpatuloy sa pag-aaral yung kapatid mong nasa Manila. Hindi na ako makapagsalita dahil tama sila. Ang pamilya Zamora ang pinaka-maaasahan ko sa ngayon. Lalo na ang kapatid kong nasa Maynila. Makahanap man ako ng trabaho pero sigurado kung hindi ako makakahanap sa iba na mataas din ang sasweldohin ko sa kanila. Matitigil sa pag-aaral lahat ng kapatid ko. Hindi na mawala sa isip ko ang mga nakita ko kay Sir Arturo. Kaya sa tuwing nakikita ko siya, ay hindi na ako komportable. Isang araw nang pumunta ako sa palengke, nakita ko ang kaibigan kong si Leandro at naisipan kong humingi sa kanya ng tulong. Oh, Isyang, ano ba yung tulong na kailangan mo? Alam mo naman ako, basta ikaw ginagawan ko ng paraan. Di ba nga, nagtrabaho ako bilang katulong sa pamilya Zamora tapos
May natuklasan ako sa bahay nila. Anong natuklasan mo? Sabihin mo sa akin. Dediretsuhin na lang kita. Kailangan ko ng pangontra sa aswang. Baka naman pwede mo akong ihingi sa lola mo. Ano? Bakit? Sabihin mo nga sa akin. May aswang sa bahay ng pamilya Zamora? Walang aswang sa bahay namin. Agad akong napapitlag pagkarinig sa pamilyar na boses. Paglingon ko ay nakita ko si Doña Caridad. Nakataas ang kilay at nalilisik ang tingin sa amin. Doña Caridad, ano pong ginagawa niyo rito? Akala ko... Sumunod ako sa iyo dahil nakalimutan kong ibilin sa iyo ang isang sangkap na mahalaga sa putahing lulutuin mamaya. Tapos gayon, pagdating ko rito, makikita kitang kausap ang lalaking yan at pati ba naman siya idinadamay mo sa mga gawa-gawa mong kwento? Mawalang galang na po, Doña Caridad. Hindi po sinungaling ang kaibigan ko. At hindi siya nag-iimbento lang ng kwento. Kung walang aswang sa bahay ninyo, hindi siya magsasabi sa akin. Iho, mas maganda siguro na maglaan ka ng oras para kausapin ang kaibigan mo. O di kaya ay libangin siya. Dahil baka mamaya, may matinding pinagdadaanan pala at nagagaya na rin siya sa nanay niya. Nagulat nga ako sa kanya eh. Kasi bigla na lang siya nagbanggit ng mga aswang-aswang na yan na wala naman sa bahay namin. Pasuyo na, iho. Para sa kaibigan mo bago pa siya tuluyang mabaliw. Mag-iingat ka sa sinasabi mo. Hindi baliw ang kaibigan ko. At sa oras na malaman ko na totoo mga sinasabi niya, ako mismo ang makakalaban ninyo. Leandro, tama na. Mauna na kami. Doña Caridad, pasensya na po. Hindi naman po tungkol sa inyo yung sinasabi ko. Nagkamali lang po ng akala itong si Leandro. Sige na, Leandro. Mauna na kami. Kapag kailangan mo ng tulong, alam mo kung saan ako pupuntahan. Alam mo naman kung saan yung amin. Oo, Leandro. Sige na. Doña Caridad, tayo na po. Mabuti pa nga. Kaysa maghatid ka ng mga gawa-gawang kwento sa mga kung sino-sino rito. Opo. Ingat kayo, Isyang. Ingat ka rin. Nobyo mo ba yun, Isyang? Magkaibigan lang po. Tandaan mo, Iha. Huwag mong sinasagad ang pasensya ko. Alam mo naman na kailangan mo pa kami kaya sana huwag kang mag-imbento ng mga kwentong hindi totoo. Alam mo naman na malaki ang tiwala ng mga kabaryo natin sa pamilya namin. Ayokong madungisan yon. Lalo na at nagbabalak si Matias na tumakbong kapitan sa susunod na eleksyon. Pasensya na po, Doña Caridad. Tayo na. Simula ng araw na yon, naramdaman ko nang naging malamig na ang pakikitungo sa akin ng pamilya Zamora. Kahit na nagawa ko magpalusot kay Doña Caridad ay marahil, naramdaman pa rin niya ang pagdududa mula sa akin. Samantala, may kumakalat na balita sa aming baryo na aswang daw ang pamilya Zamora. Inakala nila na ako ang nagpakalat ng balitang iyon. Kaya naman nagsimula ng hindi maging maganda ang trato nila sa akin. Isyang? Isyang! Ano po yun, Ma'am Alicia? Mabuti naman at nandito ka na sa labahan. Labahan mo to. Ma'am. Bakit puro dugo po yan? Labahan mo na lang. Ang dami mo pang tanong. Sige po. Halos maduwal na ako habang inilalagay ang mga dugoang damit sa malaking planggana. Mayroon pa kasing mga buo-buong dugo. Naging pula ang kulay ng tubig at halos hindi ko masimula ng aking gagawin. Dahil parang gusto kong masuka. Ano? Bakit ang bagal mong kumilos? Nakatulala ka lang dyan. Ang dami mo pang gagawin, no? Maglilinis ka pa sa kwarto ni Kuya at aayusin mo pa yung mga gamit sa sala. Pasensya na po, ma'am. Eto na po. Bibilisan ko na po. Ang mabuti pa, para maging mabilis kang kumilos sa ginagawa mo, etong bagay sa'yo, oh. Ano pong gagawin niyo sa akin? Bakit niyo po hinahawakan ng ulo ko, ma'am? Itong bagay sa'yo, oh. Paulit-ulit na iniloblob ni Ma'am Alisa ang aking ulo sa plangganang puno ng dugo. Hindi pa siya nakontento doon. Pilit niyang isinusubo sa bibig ko
ang mga buong dugo. Ibuka mong bibig mo! Hindi mo ibubuka yan, ha? Ako na lang magbubuka ng bibig mo! Ma'am, tama na po. Ayaw mong ibuka yan, ha? Ha? Alam mo ba kung ano yan, ha? Regla na may kasamang dugo ng baboy. Yan ang kahihinat na ng ginawa mong pambibintang sa pamilya namin. Gusto mong bumalik sa dating pagtato namin sa'yo? Para hindi mo na matikman ang mga dugong to, ha? Ano pong dapat kong gawin? Baguhin mo yung isip mo. Paniwalaan mo na hindi kami aswang kagaya ng mga maling paniniwala mo. Dahil kung hindi lang yan ang matitikman mo. Aalis na lang ako dito. Ayos lang na mawalan ako ng connection sa inyo. Kaya ko namang buhayin mag-isa mga kapatid ko. Sige, umalis ka. Agad akong napalingon nang may nagsalita sa likod ko. Nakita ko si Doña Caridad na nakataas ng isang kilay at matapang na nakatingin sa akin. Gawin mo yung gusto mo. Umalis ka rito, Isya. Pero alam ko naman kung anong gagawin mo. Ipapamalita mo ang mga maling paniniwala mo sa ibang tao. Kaya gagantihan ka na lang namin. Ipapadukot ko mga kapatid mo sa oras na umalis ka rito. At hindi mo na sila makikita kahit kailan. Maipapamalita mo kami. Pero wala nang mga kapatid mo. Tandaan mo na maraming pera ang pamilya namin. At kayang-kaya namin yung gawin. Hindi ako makasagot sa mga sinabing yon ni Doña Caridad. Kapag mga kapatid ko ang pinag-uusapan, talagang nangihina ako. Wala na si nanay at bilang panganay. Ako ang tumatayong magulang sa kanila. Kaya hindi ko yun hahayaang mangyari. Ginawa ko ang gusto ni Doña Caridad. Hindi ako umalis. Pero lumala lang na lumala ang pang-aalipusta nila sa akin. Doña Caridad, baka naman pwede na akong kumain. Kahapon niyo pa po ako hindi pinapakain eh. Nanghihina na po ako. Baka po hindi ko na magawa ng tamang ibang gawain kasi nalalambot na po ang buo kong katawan. Hindi naman po ako makapagluto ng kahit itlog kasi binawalan niyo po akong pumasok sa kusina. Alicia! Ibawas mo itong si Isyang ng pagkain mula sa mga pakain sa aso. Doña Caridad, kakainin ko po kahit anong pagkain. Pero hindi naman po yata tamang pagkain ng asong kakainin ko. Nagugutom ka, hindi ba? Kung totoong nagugutom ka, kakainin mo kahit anong pagkaing ibigay namin sa'yo. At saka mahirap ka lang, di ba? Sanay kang kumain ng kahit ano, kaya wag ka nang maarte. Alicia, ibigay mo na yan. Opo, ma. Ako na pong bahala sa kanya. Ma'am, Doña Caridad. Aarte ka pa ba, ha? Ikaw na nga ang pinapalamon? Ma'am, wag po. Wag po, ma'am. Pinilit na ipaubos ni Ma'am Alicia ang pakain sa aso na mula sa mga tira-tirang pagkain. Pwersahan niya itong isinubo sa aking bibig. Gutom na gutom ako noon pero hindi ko maiwasang mandiri. At kahit isang mangkok ang naubos ko, ay hindi pa rin ako nabusog. Alicia, tapos mo na bang pakainin ng pobre na yan? Opo, ma. Tapos na siyang kumain. O, yun naman pala. Bilisan mo na dyan at tayo may pupuntahan pa. Bakit niyo po ginagawa sa akin ng mga to? Magtataka ka pa? Kahit hindi mo aminin, alam namin na ikaw ang nagpakalat ng maling balita sa mga tao. Ang ganda-ganda ng pakikitungo namin sa'yo, tapos ganun lang ang igaganti mo sa pamilya namin? Dapat lang yan sa'yo nang magtanda ka! Oh, ano na naman ang nangyayari dito? Nagkakagulo na naman. Pagkakita ko kay Don Matias ay agad akong tumayo at lumapit sa kanya. Kilala ko ang Don. Magilaw ito sa mga tao kaya inaasahan ko na makukuha ko ang kanyang simpatya. Pero nang hawakan ko ang kanyang braso, agad niya akong tinadyakan kaya natumba ako sa sahig. Ano ba? Bakit tumahawa ka sa akin? Ang dumi-dumi mo! Don Matias,
Hindi na po tamang ginagawa ng pamilya mo sa akin. Alam ko pong iba ka sa kanila. Ano? Anong iba ako sa kanila? Isa rin ako sa biktima ng maling paniniwala mo. Nang dahil sa'yo, nagdadalawang isip na ako kung tatakbo pa ba ako sa pagiging kapitan dahil balita na sa buong baryo ang ipinagkakalat mo. Alis nga kami ngayong araw para mamigay ng mga bigas at ulam sa mga residente rito. Para kahit paano magbago ang tingin nila sa amin. Hindi po ako ang nagpakalat ng balitang yun. At wala akong alam kung sinong gumawa nun. Parang awa niyo na po. Itigil niyo na po ang pang-aalipusta at pang-aabuso sa akin. Hindi kami titigil. Kung hindi mo isasaksak sa kukote mo, nagawa-gawa lang sa isip mo ang mga aswang na yan, napapaliw ka na kagaya ng nanay mo. At tandaan mo na kapag umalis ka rito, hindi mo na makikita ang mga kapatid mo kahit kailan. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak. Pakiramdam ko ay nakakulong na ako sa malupit nilang mga kamay. Isa lang ang tila nagmamalasakit sa akin. Si Arturo. Dahil kinagabihan ay dinala niya ako ng pagkain sa aking tinutuluyan. Ngunit kahit ganon, hindi ko magawang ilapit ang loob ko sa kanya dahil sa mga nakita ko noon. Bakit ba umiiwas ka pa rin sa akin Isyang? Dahil ba sa mga mali mong paniniwala? Hindi maling paniniwala ang mga yon, Sir Arturo. Talagang nakita ko kayo nung gabing yon. At hanggang ngayon natatakot pa rin ako sa inyo. Natatakot ka? Sigurado ka ba? Inubos mo nga yung pagkain dinala ko sa'yo. Ganyan bang natatakot? Mamamatay ako sa gutom kung hindi ko to gagawin. Dahil alam kong kinabukasan, hindi na naman ako pakakainin ng pamilya mo. Mas mabuti nitong dala mo, kesa naman pakainin nila ako ng pagkain ng aso. Nagpapasalamat po ako sa malasakit niyo, pero magpapahinga na po ako dahil gabi na. At kung wala rin naman kayong magandang sasabihin, makakaalis na po kayo. Hindi ako alis dito, Isyang. Sir, ano pong gagawin niyo? Bakit po kayo lumalapit? Kasi umatras ka. Sir, ano pong gagawin niyo? Kung ano yun po yan, pakiusap po. Huwag niyo na pong ituloy. Huwag nang ituloy? Bakit? Sino ka ba para umangal? Alam mo maganda ka eh. Sigurado akong maganda rin ang dugo mo. Sir! Nagulat na lang ako nang mapuwersa akong isinandal ni Sir Arturo sa pader. Marahas niya akong hinalikan at ako naman ay walang tigil sa pagpupumiglas. Hindi pa siya nakontento. Binuhat niya ako at marahas na ibinagsak sa kama. Hindi na ako nakatayo nang umibabaw siya sa akin. Nakaipon ako ng lakas at nasipa siya sa sikmura. Pero sa aking pagtayo, ay nahila niya ako muli sa binte. Walang niya ka! Bitiwan mo ako! Wala ka nang kawala sa akin dahil hindi ka na makakatakas! Kahit anong pilit kong kumawala ay hindi ko magawa. Pakiramdam ko ay dumoble ang lakas ni Sir Arturo at pahigpit ng pahigpit ang hawak niya sa akin. Paglingon ko ay nakita ko siya na nagbago ng anyo. Naging isang nakakatakot na nilalang. Yung aswang na nagpakita sa akin nung isang gabi. Muli niya akong ibinagsak sa kama at umibabaw siya sa akin. Bitawan mo ako! Huwag ka nang magtanggapang umalis kung gusto mo mabuhay ka ngayong gabi! Napakalakas ng nilalang. Kahit anong gawin at puwersa, hindi ako makawala. Unti-unti na niyang inalis ang aking damit at hindi ako papayag na kunin ang aswang na ito, ang pinaka-iniingatan ko. Iginalaw ko ang aking kamay at nagkapakapa ako hanggang sa napunta ito sa mesang katabi ng kama ko at nakuha ko ang isang krus. Agad akong kumilos. Buong lakas kong hinampas ang aswang. Walang yaka! Nakawala ako sa kanya na masaktan ko siya. Hindi pa ako kontento. Kinuha ko ang isang babasaging paso at bago pa niya ako sakmalin, agad ko yung naihampas sa kanyang ulo. Hindi na makagalaw ang aswang dahil sa sobrang sakit.
Nagkaroon ako ng pagkakataong makatakbo palabas. Pero nang nasa may hardin na ako, nakita ako sa labas sina Doña Caridad. Tumago muna ako sa likod ng isang malaking puno para mag-usyoso. Si Arturo, hindi ba sasama? Nasaan na yung batang yon? Alicia, nasan ba ang kapatid mo? Hindi ko alam, Ma. Alam mo naman na mahilig sa pagsasayang kapatid kong yon. Baka nasa labas pa kasamang barkada at nagiinuman sa mga club. Palagi na lang siyang wala sa gabi. Ang batang yun talaga. Hayaan mo na. Gumagawa yun ng paraan para mapunan ang gutom niya. Tara na. Sumakay tayo sa kotse. Pagkaalis ng kotse, sinundan ko ang mga naiwan nitong bakas sa maputik na daan dahil umulan ng gabing yon. Dahan-dahan ako naglakad papasok sa kakahuyan kung saan dumaan ang sasakyan. Dala ko ang isang flashlight. Humihinto ako paminsan-minsan para tiyaking hindi ako naliligaw. Hanggang sa nawala na ang marka ng gulong sa isang malalim na bahagi ng gubat at natunton ko ang isang malaking bodega. Ano to? Anong meron dito? Isang barn? At huminto din sa may bodega. Teka nga, ano yung pinapaba nila? May ibinaba ang van na yon kaya tumigil ako para mag-obserba. Mabilis ako nagtago sa likod ng isang malaking puno na medyo malapit doon at nangatal ako sa aking nakita. Nakita kong ibinababa ang ilang bata na walang malay. Isa-isa silang binuhat papasok sa loob ng bodega. Mang Doming, sigurado ba kayong malinis ang trabaho at walang nakakita? Oo naman, Don Matias. Pulubi lang at walang pamilya ang mga batang yan, kaya walang maghanap sa kanila. Mabuti naman kung ganon. Hanggat tuloy ang operasyon natin, kikita tayo ng malaki rito. Alam mo naman na maraming mayayaman ang may sakit na nangangailangan ng iligal na negosyo natin. Oo nga po eh. At dahil sa halos bilyon na nakinita natin, napag-aral ko na ang apo ko sa Manila at marami na rin akong naipundar na mga ari-arian. Mabuti yan. Tapat ka sa trabaho basta siguraduhin mo lang na wala makakalam kung gaano kalaki ang kinikita natin sa trabahong ito. Oo naman po, Don Matias. Maaasahan niyo po ako. Sige na, Mang Domi, sa katapusan ng bayan. Opo, salamat po. Mas lalo akong naintriga sa kanilang pag-uusap. Kaya naman nagpa siya akong manatili sa labas para magmanman. Dahan-dahan akong gumapang papalapit sa bodega at pumuesto sa gilid kung saan may maliit na siwang ang dingding. Sapat na ito para masilip ko ang loob ng hindi napapansin. Pagkasilip ko, nakita ko na isa-isang iniaakyat sa itaas ang mga batang walang malay, habang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng doktor ang naghihintay sa may hagdan. Oh, kuya. Hindi ninyo yata kasama si Arturo? Nagtaka ka pa. Nung isang gabi pa naman na ganon. Hayaan mo na yung batang yon. Matanong ko lang pala. Kumusta yung kliyente natin na anak ng politiko? Naipadala na ba yung kinakailangan niyang parte ng katawan para sa operasyon? Oo naman, kuya. Kahapon ko pa naasikaso. Tiba-tiba na naman tayo kasi malaki ang binayad. Mabuti naman. Siya, sige. Mag-umpisa ka na. Hoy kayo! Mag-iwang kayo ng isang katawan dito. Siguraduhin ninyong sariwa pa yan, ha? Naiwan ang isang katawan sa ibaba at inilapag yun sa mesa. Nilapitan ito ni Doña Caridad. Hinubara ng damit at saka kinuha ang matalim na kutsilyo. Hiniwa ang balat at laman hanggang mabuksan ang loob ng katawan. Isa-isang kinuha ang laman loob. Una ang atay, kasunod ang puso pagkatapos ay ang iba pang bahagi. Walang alinlangan siyang inilagay ito sa mesa habang dumadalo yung dugo sa sahig.
Parang normal lang sa sino man sa kanila ang ginagawa ng Donya. Alicia, kumuha ka na ng asin at ibudbud mo sa mga yan. Opo. Iba talaga nang sinanay natin ang katawan natin sa asin. Mas lalong sumasarap ang bawat hilaw na karne. Tsaka alam mo na, mas madali nating maitatago ang pagkaaswang natin. Kung hindi nga lang dahil sa bruhang si Isyang, walang makakatuklas sa lihim natin. Kapag hindi natin siya nagawang baliw kagaya ng nanay niya, wala tayong magagawa kundi isunod siya rito. Palalabasin na lang natin sa mga tao na siya ay nakipagtanan. Nagtiim ang aking bagang dahil sa narinig. Sila pala ang dahilan kung bakit nabaliw ang nanay ko. Pinigilan ko pa rin ang aking emosyon at ipinagpatuloy ang pagmamanman. Nakita kong sinalok nila ang umaagos na dugo gamit ang baso at halinhinang umiinom. Isa-isa nilang sinunggaban ng mga laman loob na nakapatong sa pinggan. Kinain yun na parang patay gutom at sabik na sabik. Habang patuloy na kumakain ay unti-unting nagbago ang kanilang anyo. Naging isang nakakatakot na aswang na may abuhing balahibo tulad ng anyo ni Arturo. Ay, Diyos ko. Lahat pala sila ay aswang. Hindi lang si Sir Arturo. Sa sobrang gulat ko, hindi ko na malayang natabig ng paa ko ang isang bote ng basyo sa tabi ko. Gumulong ito sa lupa at tumama sa bato. Lumika ito ng ingay sa paligid hanggang sa loob ng bodega. Dahilan para biglang huminto sa pagkain ng mga aswang. At hinanap nila ang pinagmumula ng ingay. Ay, Diyos ko. Patay ako nito. Nang marinig ang ingay, nagsimula na mag-usisa ang mga mag-anak at lumapit sa dingding na malapit sa aking pinagtataguan. Mabilis kong sinamantala ang pagkakataong hindi pa nila ako nakikita. Dahan-dahan akong umatras palayo sa bodega at nang makalayo ng ilang hakbang, ay dali-dali akong tamakbo papalabas sa kakahuyan. Pinipigilan ko ang sarili ko na sumigaw, lalo na at pakiramdam ko ay masusundan nila ako dahil may mga yapak akong naririnig sa likuran. Parang may mga yapak na sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung tao ba o sila yun. Oh, Diyos ko, baka maabutan nila ako. Baka makita nila ako dito. Kailangan ko makalayo bago pa nila ako mahuli. Habang patuloy akong tumatakbo, bigla akong nakaramdam ng malamig na kamay na humila sa aking braso mula sa dilim. Napatili ako at halos matumba. Iniisip ko kung nahablot ako ng isa sa mga aswang. Nanginginig akong napalingon na tumabad sa akin ang mukha ni Leandro na hingal sa pagtakbo. Agad akong napausal ng pasasalamat at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ay, Diyos ko, Leandro! Ginulat mo naman ako. Akala ko nasundan ako ng isa sa mga aswang. Nakita kitang tumatakbo kaya sinundan kita. Mabuti na lang at nandito ako sa gubat. At may kinuha nga lamang gamot para dun sa pasyente ni Lola na dinala sa kanya ngayong gabi. Bakit? Nalaman mo na ba na aswang ang mga Zamora? May ginawa ba sila sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Leandro, kailangan kong pumunta sa lola mo. Kailangan kong tulong niya. Bakit? Magpapagamot ka ba o ano? Bakit? Sinaktan ka ba ng mga aswang? Siyang naman magsabi ka sa akin. Hindi nila ako sinaktan, Leandro. Ayos lang ako. Pero kailangan kong pumunta sa lola mo dahil may kailangan akong gawin. Wala akong ibang alam na makakatulong sa akin kundi si Aling Trining. Hindi na nagtanong pa ng marami si Leandro. Sa halip ay sinama na lang niya ako sa kanyang lola na noong mga panahong yun ay katatapos lang manggamot ng pasyente. Humingi ako ng tulong sa kanya sa mga pangontra at itim na mahika dahil meron akong binabalak gawin. Doon muna ako nagpalipas ng gabi sa bahay ni Leandro at kinabukasan, bago ko umalis, ay nag-usap muna kaming dalawa.
Isyang, hindi kita mapapayagan sa gusto mong gawin. Paano kung ikapahamak mo pa yan? Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. Leandro, alam ko ng katotohanan. Ang buong katotohanan. Sila mismo ang bumaliw sa nanay ko at hindi kawa-gawa ng isip na nakakakita ng aswang si inay. Totoong nakita niya ito bago siya nawala sa katinuan dahil ang buong pamilya ng Zamora ay mga aswang. At isa pa, hindi ko pwedeng palampasin ang pang-aalipusta at pang-aabuso nila sa akin. Kailangan ko silang pagbayarin sa ginawa nila sa nanay ko at sa akin. Hindi mo responsibilidad na gawin yon, Isyang. Dahil alam mo ba kung ano dapat ang gumagawa nun? Ang karma. Karma na bahala sa kanila. At hindi ikaw na walang kalaban-laban. Leandro, hindi mo ako naiintindihan. Para na rin silang pumatay sa nanay ko. Oo, hindi silang direktang pumatay. Pero kung hindi nabaliw si inay, hindi mangyayari sa kanyang ganun. Tsaka naiintindihan mo ba kung gaano kasakit ang tapak-tapakan? Noong una, oo. Magandang trato nila sa akin. Pero sinusubukan nila akong kontrolin at lagyan ng takot sa aking puso dahil sa nalaman ko ang sikreto nila. Leandro, hindi mo maiintindihan hanggat hindi mo nararanasan. Malalakas silang mga aswang. Pero ikaw, anong laban mo sa kanila? Galit. Hahayaan kong pakilusin ako ng galit ko para maningil sa mga ginawa nila. Gusto ko na sa mga kamay ko sila magtusa at hindi lang naman ito para sa amin ng nanay ko. Para saan pa? Leandro, meron silang illegal na operasyon na kinukuha ang mga lamang loob ng mga bata para ibenta sa mga may sakit na nangangailangan ng anumang organ. Dinudukot nila mga bata na sa tingin nila ay wala ng pamilya at wala nang maghahanap. Ang mga batang yun ay may pag-asa pang magkaroon ng magandang buhay. Pero pinatay lang nila para sa pera at para maging pagkain nila. Anong gagawin mo para mailigtas sila? Kakailanganin ko dito ang tulong mo, Leandro. Si Leandro ay may grupo na kung saan magaling sa panunugis at pag-iispiya. Yun ang unang parte ng aking plano. Maitakas sa mga bata para mailigtas sila at para pag-away-awayin ng pamilya Zamora. Kinuha kong muli ang loob nila dahil nalaman din naman nila kung sino ang totoong nagpakalat ng balita. May ginawa din akong isang bagay para alam nila kung sino ang pinagbibintangan sa pagkawala ng mga bata. At syempre, palihim ko ang pinanood ang tagpong yun at wala akong pinalampas. Walang yakap! Aray ko pa ba? Tama na po. Masakit na. Matias, tama na! Nasasaktan ang anak mo! Kanina mo pa yung binubugbog! Dapat lang naparusahan niyang anak mo dahil napakamakasarili niya. At walang pakialam sa negosyo ng pamilya. Nalaman ko na may lihim na kubo yung batang yan. Sinabi ni Isyang. At kaya pala nawawala ang mga bata sa bodega at dinadala niya doon sa kubo. May ebidensya ka ba na talagang dinadala niya doon ang mga bata? Isang sako ng mga damit, pambata ang nakita ko. Meron din doon mga bungo at buto. Anak! Bakit mo ginawa yon? Alam mo naman na yon ang pinakamalakas nating negosyo at ang dahilan kung bakit nakakabili ka ng mga mararangyang sasakyan. Hindi po, Mama. Hindi po ako ang gumawa nun. Maniwala ka. Ang dinadala ko doon ay ang mga bayarang babae na nakikilala ko sa mga club at inuman namin ng barkada. Maniwala po kayo. Wala akong pinapakialaman sa bodega. Tungaling ka! Sige, Matias! Bugbugin mo yan! Dapat lang! Huwag po! Tama na po! Malapit na ang inyong pagbagsak. Hindi pa yun natapos. Ang unang target ko ay si Don Matias. Dahil sunod-sunod na gabi na naming naitatakas sa mga bata, halos mabaliw ang lalaki dahil natigil ang kanilang operasyon. Nalaman din nila na hindi si Arturong salarin at pinahirapan ko silang hanapin kung sino ito. Alam kong alak ang takbuhan ni Don Matias. Kaya pinalitan ko ng alak na may luya ang mga ito. At may nangyari sa kanya matapos uminom sa loob ng mahabang oras. Bakit ganon?
pakiramdam ko ay parang mas lalo ako nanghihina sa kakainom ng alak. Siyang! Siyang! Kuhanin mo ang aking tableta. Iinom ako ng gamot. Sige po. Agad akong sumunod sa utos ni Don Matias. Hindi na ako makapaghintay sa susunod na mangyayari kaya binilisan ko ang kilos. Pagdating doon, nakita kong hindi na siya makagulapay sa sahig at hinang-hina. Tulong! Tulong! Parang sunog ang katawan ko! Don Matias, saglit lang. Tatawag lang po ako ng ambulansya. Bilisan mo! Mamamatay na yata ako! Napakasakit ng katawan ko! Hindi ko ginawa ang sinabi ko. Hindi ako tumawag ng ambulansya. At pinanood ko lang kung paano siya magdusa. Unti-unti siyang nagpalit ng anyo. At naging aswang at bigla niya akong sinugod. Don Matias! Sinakmal niya ako at pinanood kung gaano siya kahayok na kumain ng karne. Tumutulo pa ang malapot niyang laway sa aking dibdib. Alam kong pansamantala lang yon dahil niriritualan ni Aling Trining ang alak ng pampagutom. Para lalong lamunin ang kanyang sistema habang unti-unting sinusunog ng pangontra ang kanyang katawan. Papatayin kita! Papatayin kita! Huwag po! Doon! Ilang sandali pa umalis sa aking ibabaw ang lalaki at bigla na lang nangisay. Dito na nagtapos ang kanyang buhay. Dahil pagkatapos nito ay nalusaw siya na parang asido. Pinalabas ko naman sa kanyang pamilya na mali ang nabiling alak. At baka may masamang epekto at naniwala naman ang mga ito. Ang sunod kong target ay si Doña Caridad. Nagparitual ako kay Aling Trining para mawala siya sa katinoan. Ma? Ano ba nangyayari sa'yo? Ilang araw pa lang simula nang namatay si Papa tapos nagkakaganyan naman kayo. Kaluluwa ng mga batang ginamit natin sa operasyon. Nakikita ko sa bubong. Papatayin nila tayo! Mama naman wala naman sila. Hindi yun totoo. Gawa-gawa lang yan sa isip mo. Hindi mo pa rin matanggap ang pagkawala ni Papa kaya ka nagkakaganyan. Nagpapakita sila sa akin kahit saan. Sa panaginip. Kahit saan ako tumingin. Kahit saan ako pumunta. Sigurado ako nandyan na sila. At papatayin nila tayo, anak. Umalis na tayo! Ma! Ma, bumalik ka rito! Ay, Diyos ko. Ano na bang nangyayari sa pamilya namin? Tuluyan nang nilamon ng mga ilusyon ng utak ni Doña Caridad. Hanggang sa hindi na niya kinaya at nagpatiwakal na siya sa pamamagitan ng pag-inom ng ininom ng kanyang asawa. Ang alak ng luya na pangontra sa kanila. At ngayon, si Arturo naman ang sunod kong target, ilang araw matapos mamatay ang nanay niya. Sir Arturo, halos hindi ka na lumalabas din sa kwarto mo kaya pinunta na kita. Ikaw ba naman ang mawala ng magulang? At magkasunod pa silang namatay. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa pamilya namin, Isyang. Sir Arturo, alam kong malungkot ka. Teka, anong ginagawa mo, Isyang? Hindi mo ako madadala sa ganyan ngayon. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Sir Arturo. Alam kong matagal mo nang gusto. Ibibigay ko na. Talaga? Oo naman. Agad akong sinunggaban ni Sir Arturo ng halik sa labi. At dahil sa sobra niyang pagkahayok, ay biglang nagbago ang kanyang anyo at naging aswang. Lalo mo akong ginugutom, Isyang. Huwag kang mag-alala, Arturo. Sayong-sayo ko. Kahit isa kang aswang.
Ibibigay ko ito lahat sa'yo para mawala ang gutom mo. Hindi alam ni Sir Arturo na pinahiran ko ng alak ng luya ang buo kong katawan. Mula sa labi hanggang sa mga parte ng katawan na gusto ng lalaki. Sa kalagitnaan ng ginagawa ni Sir Arturo, ay bigla siyang nangisay. Yan ang bagay sa iyong lalaki ka. Makakasama mo ng mga magulang mo sa impyerno! Hindi pa ako tapos. May isa pa akong target. Si Alicia. Ilang araw matapos mamatay si Arturo, nalaman ko na may dadaluhan siyang pulong sa ibang lugar. Sa lugar na dinadaanan niya, ay nagsabit kami ni Leandro ng mga dugoang damit para takutin siya habang nasa biyahe. Tumago naman kaming dalawa sa likod ng malaking puno habang hinihintay siyang dumaan. Bakit yun ang naisip mong gawin, Isyang? Para habulin siya ng kanyang konsensya. Ang mga damit niyan, damit ng mga batang pinatay nila. Nilagyan ko rin ng pampahilo at pampawala sa sarilang inumin niya. Kaya sigurado ako na pagdaan niya rito, iisipin niya na minumulto siya ng mga bata. Kagaya ng inaasahan, dumaan nga sa Alicia doon sakay ng kanyang kotse. Sumalpok ito sa puno at nabangga si Alicia. Tulong! Tulong! Wala namang ibang tao sa lugar na yon, kaya walang taong tumulong sa kanya. Tuluyan na lang itong namatay dahil sa pagkakabangga. Tinanggal naman namin ni Leandro ang mga nakasabit na damit para walang maghinala. Kinagabihan, nagdiwang kami sa bahay ng pamilya Zamora dahil nagtagumpay ang lahat ng aking plano. Wala na sila! Wala na silang lahat! Nakabit ko ng hustisya sa pagkamatay ng nanay ko, sa pang-aalipusta nila sa akin at sa mga batang na biktima nila. Pero Isyang, paano mo plinano at ginawa ang lahat ng ito? Hindi ba humingi ako ng tulong sa lola mo? Nalaman ko mula sa kanya na ang pinakamabisang pangontra ay ang alak ng luya. At humingi rin ako ng tulong sa kanya para baliwin si Doña Caridad sa pamamagitan ng isang itim na ritual. Paano mo nakuhang muli ang loob ng pamilya Zamora? Simple lang naman. Nagkataon kasi na nalaman din nila kung sinong totoong nagpakalat ng balita. At ako naman, nagkunwari na wala talagang alam sa mga aswang. Na nawawala ako sa sarili ko. Kaya kung ano-anong nakikita. Mabuti na lang at mabilis kong nauto ang mga Zamora. At ginalingan ko rin ang pagkukunwari. Paano mo na itago ang mga ebidensya na ikaw ang gumagawa ng kawalangyaan sa pamilya nila? Yung paghihiyanti mo? Simple lang. Yung alak ng luya, sinigurado kong hindi maaamoy na may luya. Nagkunwari akong inosente sa lahat at syempre, ang alam nila, hindi ko kayang gawin ng mga yun dahil sa utang na loob ko sa kanila. Ngayon, nagtagumpay na ang lahat ng plano mo. Napagbayad mo na sila sa mga kasalanan nila sa'yo. Napangiti ako sa tinurang yon ni Leandro. Agad kong nilaklak ang wine, sabay sumubo ng ubas. Pero nang gabing yon, hindi pa pala tapos ang lahat dahil mukhang mayroon pang kalaban. Leandro, narinig mo ba yun? Mukhang may aswang. Oo. Akala ko ba patayin na silang lahat? Bakit? Alam ko na. Yung doktor. Yung doktor sa operasyon. Baka isa siyang aswang. Ay, dapat tinuluyan ko ng lalaking yun. Bakit ba kasi hindi ko siya maabutan sa bodega? Mula sa dilim lumabas ang aswang na kagaya ng mga Zamora ang itsura. Naninilaw ang mga mata at mahahaba ang kuko na may makapal na balahibo. Tumalon siya papunta kay Leandro. Isyang! Umatras ka! Yan na siya! Leandro! Nagulat ba kayo? Ako ito,
Si Manolo, ang doktor ng pamilya Zamora. Akala ninyo wala na kayong kalaban? Ngayon ko kayo babalikan. Sinunggaba ni Manolo si Leandro at ibinagsak sa sahig. Napahiyaw si Leandro habang pilit na itinutulak ang mabangis na nilalang. Hindi ko siya kaya! Leandro, anong gagawin natin? Wala tayong kahit ano. Tapos na kayong dalawa dahil pinatay ninyo ang kapatid ko at pamilya niya. Alam kong kayo ang gumawa noon at kayo rin ang nagtaka sa mga bata. Hinagis ni Manolo si Leandro sa dingding. Nabuwal siya at hindi agad nakatayo. Lumapit si Manolo sa akin at hinawakan ang leeg ko. Akala ko ay katapusan ko na. Unti-unti ako nawala ng lakas habang kinakapitan ng mga kamay ni Manolo. Hindi na ako makawala sa kanya. Hindi ko na alam kung makakaligtas pa ako o maililigtas pa ako ni Leandro dahil mahina na rin siya. Isyang! Lumaban ka! Nakita ng matalim na kahoy si Leandro mula sa nabasag na mesa. Dahan-dahan niyang dinampot ito habang abala si Manolo sa pagsakal sa akin. Ngayon ka matatapos, Manolo! Isinaksak niya ang kahoy sa likod ng aswang. Napahalinghing si Manolo dahil sa sakit at nabitawan niya ako. Salamat. Hindi pa rin tinigilan ni Leandro nang kakahampas si Manolo. Naalala ko naman na mayroon pang alak ng luya sa kusina, kaya nagmadali akong kinuha ito at isinaboy sa aswang. Bigla itong nangisay. Dapat lang yan sa'yo, Dad. Pare-pareho kayo. Pare-pareho kayong dapat magdusa sa impyerno! Aswang lang kami at may pangangailangan tulad ninyo. Pagkain lang kayo sa aming mga aswang. Pagkain? Piniikot nyo kaming mga tao. Nagkunwari kayong mabuti at namumuhay ng normal kagaya namin, pero ang totoo, maraming pangarap at mahal sa buhay ang nawala dahil sa inyo. Hindi kami pagkain lang. Tao lang kami at kayong lahat. Ikaw at ang pamilya Zamora ay hindi na dapat pang mabuhay sa mundong ito! Pagkasabi noon ay tuluyan ng natunaw ang katawan ni Manolo na parang asido. Tapos na ang lahat. Wala nang kalaban. Naging misteryoso para sa mga tao ang pagkawala ng pamilya Zamora. Kami naman ni Leandro at ng kanyang lola, pati mga kapatid ko ay nagpakalayo-layo. Dinala namin ang mga natirang ari-arian ng pamilya Zamora at ginamit sa pangkabuhayan habang ang malaking porsyento nito ay pinamigay sa mga bahay ampunan at mahihirap na tao. Makalipas ang ilang taon, nagpakasal kami ni Leandro at namuhay ng payapa. Simula noon, wala nang aswang ang gumambala sa amin. Hanggang dito na lang po ang kwento ni Aling Isyang. At siya nga pala, si Leandro ay nauna pong pumanaw sa kanya. Bata pa lang ang bunso nila nang mawala ito. Ito raw ang isa sa pinakamalaking kalungkutan ng kanyang buhay dahil mahal na mahal niya si Leandro. Ito ang kaisa-isang taong tumulong sa kanya para makamit ang hustisya. Masasabi kong iba talaga ang nagagawa ng galit ng taong inapi. Nawala ng mahal sa buhay at ng taong nakasaksi ng lahat ng kawalangyaan dahil kahit malakas ang aswang, mananaig ang lakas ng taong gustong ipaglaban ang kanyang karapatan at hustisya. Maraming salamat kung ito ay mapipiling isalaysay. Lubos na gumagalang, Fatima. Sa mga tagapakinig, masasabi niyo bang tama lang ang ginawa ni Isyang sa pamilya Zamora? O mali rin ito dahil ito ay isang uri ng paghihiganti? Paki-comment ang inyong mga sagot.
At huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po sa pakikinig.